kami na magandang araw sa inyong mga kapatid dyan, sa mga subanin nga kapatid ko sa Zamboanga del Norte, at saka mga kapatid ko sa Namangyan sa Mindoro, at saka mga kapatid kong ate dyan sa mga Tarim, Pangasinan. I hope na mabuti ang buhay nyo dyan, masagana kayo sa pagtutulong namin sa inyo. Nagagalak talaga kami na makakatulong sa inyo kasi joy din namin yan. Nafe-feel ko yung joy na pagtutulong sa ibang tao. Ang gusto ko lang i-remind sa inyo na huwag kayo magdadamot kasi ang blessing na pinapadala namin dyan, yung bigas at saka ang mga manok galing yun sa Panginoon. Kaya kailangan hindi kayo magdanamot na magbibigay din kayo sa kapwa nyo. So ang maganda sana ang sistema kung 10 ang ibibigay nyo pag lumaki na yung mga sisiw nyo. Di ba bibigay kayo ng 5 no? Pag lumaki na yung sisiw nyo, mga umabot ng siguro mga more than 1 kilo na pwede ng mangitlog. Ang 10 niyan ibibigay nyo sa pastor nyo, kay Pastor Adrian, kay Pastor Gilbert, at saka kung sa Mangyan, meron kayong sariling sistema dyan, kina Neil, no? So, bahala na kayo dyan. Kasi ang purpose nito, magpapagawa ako ng ng mga chicken coop, parang cooperative, na lalagyan ng malaking co-op, yung paglalagyan ng mga manok, tapos padadamihin doon, tapos ipamimigay nyo yan sa kapwa nyo dyan. Kasi ngayon ang ginagawa ko, bumibili kami sa labas. Pero pag kayo mismo na magpapalaki dyan sa isang co-op na gagawin dyan, pwede na kayo mamimigay. So yan ang ko lang, kasi alam mo, hindi, inuulit-ulit ko lagi na hindi maganda nagdadamot kayo, kailangan magbigay kayo in return. Kung ano yung binigay ng Panginoon sa inyo, ibabalik nyo yan para matutulungan ang kapwa tribo ninyo. So ang suggestion ko, bumalik kayo ng at least 10 na adult chicken. Siguro after 5 months pwede na kayo magbigay kasi marami naman kayong mga manok dyan magkakasisiw. So after 4 months, malaki na ang iba, magbigay kayo ng at least 10. No? Hindi naman kailangan at the same time. Kahit na isa-isa lang hanggat umaboy na mabigay na mag-10 na chicken. Para lang makatulong sa inyong kapwa, tribo. Anyway, ang gusto kong ipahiwatig sa inyo kung ngayong araw, kung paano malalaman ng ibang tao na spiritual kayo o kaya Kristiyano kayo. Kwento ko sa inyo. Isang araw, nag-shopping ako ng mga damit ko, no? Kasi minsan ang problema sa US, dahil maraming seasons, no? May summer, may winter, may spring, may bawat season merong klaseng damit. So kung winter, bibili ako ng mga coats, no? So one time bibili ako ng coat sa isang department store. Tapos biglang may pumunta sa akin na tao na alam mo, sabi niya, Kristiyano ka, spiritual ka. Sabi ko, paano niya malaman ito? Na hindi ko naman siya kilala. Kaya pala naalala ko, niremind niya, alam mo, hindi mo naalala, pero pareho tayong estudyante, naglo-learn tayo kung paano sumayaw. So, kaklase ko pala. Tapos, doktor ko pala siya. Kasi one time na emergency ako. So sabi niya, alam ko, Kristiyano ka talaga eh. So paano na nalaman yun? Wala naman ako ginawa talaga. Hindi naman ako nagsabi na Kristiyano ako. Paano na nalaman? So anyway, these are these things na malalaman ng tao na spiritual tayo. Ang unang-una, ang natawag, i-translate ko lang sa Tagalog ito. Natawag na transformational faith. In other words, yung faith natin, nakikita sa panibago ng buhay natin. Nakalagay sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So which means kung
kung may buhay ka niya maganda sa past, nanibago ka dahil kay Kristo. So nakikita ng tao yun, bakit ganyan, bakit panibago, bakit ibang bagong buhay mga yun, bakit mas magandang buhay mga yun kaysa noon. Nakikita nila pag si Kristo na sa puso ninyo. So secondly, yung natawag na work-oriented faith, na nakikita ng tao na Kristiyano ko sa ginagawa mo. So James 2:18 nakasabi niyan, but someone will say, you have faith and I have works. So show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. So in other words, kung translate ito sa Tagalog, nakikita ng tao ang pag-spiritual ninyo sa ginagawa ninyo. Kung gumagawa kayo ng mabuti, sabi ng tao, Kristiyano siguro ito, siguro spiritual itong taong ito. So, hindi mo lang sa salita, kung nakikita sa ginagawa ninyo. Tapos sa number 3, makikita ng ibang tao na ang inyong pananampalataya, faith niyo, kung paano niyo ginagawa sa kapwa Kristiyano niyo. Kasi nakalagay dito sa John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Kung nakikita ng mga tao na nagmamahalan kayo, medyo nainggit na sila, gusto ko ganun din. So makikita ng tao na Kristiyano kayo at spiritual kayo, nagmamahalan kayo. Tapos sa number 4, ito ang ibig sabihin nito, kailangan meron kayong total life, kailangan mahal na mahal niyo ang Panginoon at ang kapwa-tao ninyo. Nakalagay diyan sa Matthew, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first greatest commandment. And the second is like, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. So, importante ito, sabi ng Panginoon, mahalin niyo ako. Mahalin niyo ang kapwa-tao niyo para makita ng mga ibang tao na ibang-iba kayo. Tapos yung natawag na spiritual gifts, no? Spiritual fruit. Nakalagay sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, ibig sabihin nito, na nakikita, maraming nakikita ng tao sa buhay ninyo. Nakikita ng pagmamahal, nakikita nila. Ang kagalakan, nakikita nila. Ang kapayapaan, ang peace, nakikita nila sa buhay nyo. Ang patience, nakikita nila sa buhay nyo. Ang kindness, ang paggagawa ng maganda sa ibang tao, nakikita nyo. Ang goodness, ang kagandahan ng buhay ninyo, nakikita nila. Yung faithfulness nyo, lagi faithful kayo sa Panginoon. Tapos yung gentleness nyo, hindi kayo masyadong nananakit ng ibang tao, gentle kayo, nagsalita kayo, hindi masakit ang salita ninyo. Yung self-control ninyo, yung hindi kayo natitempt lagi, pag may, gusto kong uminom, gusto kong magarilyo, gusto kong gano'n. Pero meron kayong strength na sabi, ayokong gamitin nyo, ayokong gawin yan. Self-control. Those are the things na nakita ng tao sa inyong buhay na alam nila na spiritual ka. Tapos ang number 6, obedience to God's word. Kung ano sabi ng Panginoon sa Biblia, sundin nyo. Yan ang, para malaman ng tao na totoo na spiritual talaga kayo. Nakalagay diyan, if you love me, you will keep my commandments. Sabi ni Jesus yan. So ang commandment nakalagay sa Bible, kung susunod mo ang commandment sa Bible, alam ng tao yan. Tapos lastly, yung tawag na, alam nyo kung anong gusto ng Panginoon sa buhay ninyo. Ang tawag dyan sa English, knowing God's will, or knowing God's leading. Which means na alam nyo kung anong gusto ng Panginoon sa buhay ninyo. Nakalagay sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. So, ang ibig sabihin nito, kung spiritual talaga kayo, malalaman nyo ang gusto ng Panginoon sa buhay ninyo. Siguro malalagay sa utak ninyo na sabihin ng Panginoon, ito ang gusto ko sa buhay nyo. So, malalaman mo kung anong gusto ng Panginoon sa buhay nyo. Yung will tawag ng will ng Panginoon sa buhay nyo.
Tsaka mas masagana ang buhay niyo kung alam niyo kung ang gusto ng Panginoon sa buhay niyo yung gagawin sa buhay ninyo. So those are these things, no? Ilalagay ko ito in writing para makita nyo ulit, no? So, unang-una, ulitin ko, medyo matagal na ito, kailangan yung faith nyo makikita sa buhay ninyo. Secondly, yun nga, kailangan nagmamahalan kayo, makikita ng ibang tao yon. Kailangan mahal yung Panginoon, at saka mahal yung kapwa-tao nyo, makikita ng ibang tao yon. Tapos meron kayong mga sa buhay nyo, meron kayong pag-ibig, meron kayong kagalakan, meron kayong kapayapaan, meron kayong patience, meron kayong kagandahan ng loob, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, hindi kayo masama magsalita, self-control, hindi kayo na tempted lagi. Makita ng Panginoon ng ibang tao na Kristiyano kayo. Tapos, obedience to God's word, sinusunod nyo ang sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. And lastly, yung itong natawag na awareness of God's leading, pag spiritual kayo at saka Kristiyano kayo, malalaman nyo kung anong gusto ng Panginoon sa buhay ninyo, kung anong sabihin ng Panginoon, isusundan ninyo. So those are the things I'd like to share with you, okay? So ulitin ko yung unang sinabi ko na huwag kayo magdadamot, magbibigay kayo ng at least 10 chicken pabalik, kahit na isa-isa lang, doon sa co-op na gagawin namin sa inyo. God bless all of you, okay? God bless all. Mahal na mahal namin kayo. God bless.